din siya. Sa mga mahihinaang tuod at hindi makatagal sa romansa, sa mga butika sa Binondo, pwede raw kayo magpunta para bumili ng o yung tinatawag na Chinese Viagra. Epektibo ba o depektibo? Pampagana o Chinese Viagra at pampaputi ang ilan sa mga mabentang produkto sa mga Chinese butika. 30 taon nang aktibo ang pagsasama ni Popoy at ng kanyang asawa. Pero dahil sa sakit niyang diabetes, nagmistulang tulog na bulkan ang kanilang pag-iibigan. Kaya naman sinubukan na niyang uminom ng pampagana. Mabilis raw nanumbalik ang init ng kanilang samahan. Noong unang inom ko niyan, bali ba bitaw ng yung babae niya ba? 2 araw. Ngayon ginawa ko, pinalakadahati ko lang muna. Yung bago ako niyan, parang manhid ang katawan ko. Ang pinaka-indication ng ng Viagra is still erectile dysfunction. Ibig sabihin, nahihirapan na sila to get an erection, to attain an erection, and to be able to sustain it so that you can complete sexual intercourse. This class of medicines causes some degree of dilatation ng blood vessels. If it is combined with nitrates, which is cardiac medicine to dilate the coronary arteries, it can cause hypotension. So when we see patients who are in need of help so that they are going to have erections, we want to screen them regarding the medicines that they take. Naku po, ang mga ibinebentang Chinese Viagra kaya may reseta? Naglabas ang Food and Drug Authority o FDA ng memorandum ng mga Chinese Viagra na napag-alamang nakapipinsala. Ang Xiao Li Whitening Cream na napibili rin sa mga Chinese drugstore na pag-alamang delikado rin. Nagtataglay daw kasi ang mga ito ng nakalalasong sangkap. Ipinagbabawal na ang pagbebenta ng mga ito at maaaring kumpiskahin anumang oras. Ang Him Guan at Puyan Drugstore. Nag-aalok sila ng Xiao Li Whitening Cream. Maganda kasi ito kaya mahal. Nako, hindi po ba ito yung sinasabing delikado? Ang pampagana at pampaputing gamot na aming nabilis sumailalim sa pagsusuri. Ang mga Chinese Viagra may mercury at lead, pati whitening cream may mercury rin. Ang lead ay toxic sa dugo. Nakakakos siya ng anemia at bukod doon, toxic din siya sa brain. Nagiging toxic siya pag na-accumulate siya over a prolonged period of time. Ang mercury tulad din yan ng lead, it can cause toxicity sa brain din ng tao. Sus, Mariosep, ipangpahamak pala ang mga ito Sa ilalim ng Republic Act 7394 o ang Consumer Act of the Philippines, may pit na pinoprotektahan ang kapakanan at kaligtasan ng mamimili. Kaya ang FDA bumuo ng mas malakas na pwersa ng batas para higit na mapangalagaan ang mga gamot at pagkain natin sa ilalim ng Republic Act 3720. Siguro naman alam ninyo ngayon na meron na tayong bagong batas na nag-strengthen ng dating DFAD to FDA na ngayon. Kami ay Food and Drug Administration na at dito ay mabigat ang parusa sa mga butika na hindi kumukuha ng lisensya. Kasama ang investigador, nagpulong sila para sitahin ang mga pasaway na Chinese drugstore. Magkaiwalay na sinugod ang 2 butika sa Divisoria. Sa Hingguan, 2 taon ng paso ang nakapaskil niyang permit to operate mula sa FDA. Mula sa eskaparate, sangdamakmak na Chinese Viagra ang nahagilap. Nakiusap ang katiwala na wag tangayin ang kanilang tinda dahil lugi raw ang negosyo. Ate, ako inom Ala,
Ipagpalit ba ang puhunan sa kaligtasan? Medyo kilala naman ang bantay sa Puyuan. Sa Mayor's Permit ng butika, Pilipino ang nakarehistrong may-ari. Hindi resibo. License to operate as Chinese drugstore. Lisensya. Drugstore. Lisensya. Kasi renewal ngayon uli. Bago yan eh. Kasi Wala po makapita. Alamin muna namin yung sa mayors niya or DTI. Bukod sa target naming gamot, na-discover namin nagbebenta sila ng tsaa na wanted din sa listahan ng mga operatiba. Amphetamines is a prohibited drug yan. Subject for confiscation. Hindi lang pala nakalalason ang sangkap ng ilang produkto nila, nakaka-addict rin. Kinabahan si Sir. Didispatchahin na lang raw niya ang mga tsaa. Ito ayaw, bawal din tama? Oo, ha? Bawal din tama, tapon eh. No. Kumpiskado rin ang mga tindang Jiaoli, pero umalma na siya. Hindi sinayan, ha? Gusto pang magpaiwan ng ilang pambenta? May marka naman daw ng FDA ang cream nila. paano namin malalaman kung yung PFAD approved na to, pwede o hindi? Kasi Tapos, eto may naman po. nakalagay dyan. Pero once nag-sample kami at nakita doon na hindi siya approved, hindi siya naka-register, parang nilagyan lang yan, papakita niyo ngayon sinisource mo. Nakita rin ang mga samot-saring pampagana pero ayaw ipakolekta ng bantay. Wala naman daw kung search warrant. Kasi kami may routine inspection na pwede kami kuha. Iba pa yung kuha na confiscation na sabi ko pero sa aming mandate, pwede kami kumuha. Sinelyohan ang mga gamot na kinumpiska sa dalawang butika. Kung magpapatuloy ang pagbebenta nila ng mga gamot na may nakalalasong sangkap at hindi rehistrado sa FDA, tuluyan silang makakasuhan. Aabot mula 50,000 hanggang 500,000 piso ang multa rito o posibleng 10 taong pagkakakulong. Dahil hindi tayo nakasisiguro sa mga nilalaman ng mga Chinese medicine, mabuting tiyakin na rehistrado ito sa FDA. Yun ang problema. Meron nakalagay dyan BFAD registered pero actually hindi. So dapat tiningnan din nyo kasi pwede nating i-verify kung talaga bang rehistrado dito. Pagdating sa ating kalusugan, mga kapuso, nararapat lang na maging mapanuri at kilalanin ang mga gamot bago ito gamitin at inumin. Dahil kung magkukulang tayo sa pag-usisa, disgrasya ang ating mapapala. Susunod, babaeng gustong bawiin ang mahal sa buhay. Yung 200,000 pesos na package deal na sinasabi ng Rochelle, para daw yun sa cremation, para sa pag-imbalsamo, at saka para dun sa paglipat ng bangkay dun sa kung saan ikikremate.